So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible, details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayoko sabihin marami, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want? ICC. Sa ICC muna tayo. Yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes, din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024. November to October, ma'am, sir. Then, ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin. Kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, Sample Holiday Inn, na evening meeting po sa ICC. Good for 1 month. 1 month po yan, sir. After po noon, hihatid naman po natin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir. For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parot-parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Amy kasi nakakonekta kami siya para malaman namin, isa-isa naming tinitingnan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari. Yeah. So, Chairman, to continue, di ba? As I said, no, take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation, actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late, great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? O Greenland? Si Sarah. Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, wag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So, hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So, anong dineliver dito? Maleta, pera, kanino dineliver? Ano yung sinabi niya para saan yung pera na yon? Pangkain lang ba o panggasolina yon or what? No? Oo. Kanina, inumpisahan nyo na di ba? Oo. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-a-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead ako, po. Go ahead ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano na Magdalo yun? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. Anong dala mo ulit nun? Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro nasa 5 to 10 m yung laman nun po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat noon.
And then pangalawa, Tapos yung pangalawa po, 6 na po na malita. okay. 6 na po. 6 piraso. 6 na po. Okay, 6 na. 6 piraso na okay. malita po. Maliit, medium, or... Halo-halo po, sir. So, 2 beses. Dalawang ikaw. beses po. Tapos, sir, Sir Tube, so ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge nyo naman yung pagpapalit naman sa dolyar Yes, Your Honor. na dineliver din kay... Binigay po namin kay dating speaker po yung Okay. dollar. But ang sabi niya, or sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yon? Na ano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po. Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman. Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistinggi ni SP Alan ang mga bagay nito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, we cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective, ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganong karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa makatwid, may tirahan na nga sila, libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa, kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigahan, para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumastos sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulungan pa ng humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang inihahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street. Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019? Okay. Nag-withdraw tayo 2018, nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa kay Senator Bato, hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod constitution natin, no? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanteng lumabas ang buong katotohanan dito.
Kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaibahan to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ. Ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you. Karagdagan lamang sa sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan nun? Ang dahilan po nun, hindi kaagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo ay membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili nilang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, ang presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. O bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata ron ang Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arrestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwede gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan. Sa ibang bansa, hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan. Lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Nara Street. Yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. 2 pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap si Yusek Jojo Guadis, kasama ng kanyang gwardiya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. 2 Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Jojo Guadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa 2 araw?
Yes, sir. Po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor. Pinatutunayan nyo na naganap yung pagde-deliver sa 2 araw, December 2 and December 5. Correct po, Your Honor. Your Honor, pinatutuhanan ko yan. Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarind Street. Sa Forbes Park yata yan. Forbes Park po, Your Makukuha Honor. natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganon, makonfirma natin